Masaya dito, sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hindi ko po alam kung mag-move on na ba ako o kakapit pa rin ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Zoe. Single mom, 30 years of age, at na-fall in love lamang sa isang 22 years old na lalaki. Single, binata, sabi nga nila bachelor. Kung makikilala mo siya, DJ Lindsay, napaka-matured na ng kanyang ugali. Provider ang kanyang mindset at kaya nang bumuhay ng isang buong pamilya. Isa po siyang green flag kung ako ang tatanungin. Spoiled na spoiled po ako sa pagmamahal at assurance na mahal niya ako. Nagkakaintindihan kami at meron na rin po kaming plans for the future. Siya rin lang po ang inaasahan ng kanyang pamilya. At mararamdaman mo na tunay talaga ang concern niya sa kanyang mga magulang, pati na sa kanyang mga kapatid. Siguro ito rin yung dahilan kung bakit meron siyang depression. Matagal niya nang sinabi sa akin ito. And I am well aware of it. Pero lately, DJ Lindsay, nagkakaroon po siya ng mga episodes kung saan bigla na lang siyang nagagalit sa akin. Nasisigawan niya ako. At minsan kapag kinakausap ko siya, mas lalo siyang nagagalit. Mas lalo siyang natitrigger, sabi nga ng iba. Minsan ko na po siyang kinausap tungkol dito. Ang rason niya, kailangan daw muna naming maghiwalay dahil he needs to fix himself para sa aming dalawa. Malala na raw yung kanyang depression. At madadrain lamang daw ako sa kakaintindi sa kanya.
kaka-comfort sa kanya, at kakaisip sa kanya. Minsan kasi, DJ Lindsay, hindi niya maiwasan na bulyawan ako kahit na nasa harap kami ng maraming tao. There was one time na bigla siyang nainis sa akin. Sinagot niya ako ng hindi kaaya-aya sa harap ng mga kapatid niya. Nanliit ako noon, DJ Lindsay. Dahilan para maiyak ako at para questionin kung mahal niya ba talaga ako. And so we broke up. Kinlaro niya rin sa akin na walang ibang babaeng involved dito. Ang sabi niya, sabay na lamang daw kaming magtrabaho at ayusin ang aming sarili para kapag time na para magkabalikan, stable na kami pareho. Still, nag-uusap pa rin naman kami araw-araw. Pero iba na. Dumistansya na ako. Binigyan niya rin ako ng 4 na taon. As in 4 years. Para ayusin daw ang lahat-lahat sa buhay ko. Bago kami magkabalikan. Napatanong tuloy ako. Ano bang sira sa akin? Ano bang dapat kong ayusin? Wala naman po akong problema. In fact, siya ang may depression, hindi ako. DJ Lindsay, mahal na mahal ko siya at willing naman po akong maghintay. Siya lang kasi yung lalaki na na-meet lahat ng standards ko. Pero tanong ko lang, dapat ba akong maghintay para sa kanya? O baka naman dapat mag-move on na lamang ako? DJ Lindsay, sa 4 years kasi, napakaraming pwedeng mangyari. Baka naman kapag maayos na siya at stable na siya, baka naman makahanap na rin siya ng iba. Tapos ako, kakahintay sa kanya, ay maiwan na lamang sa ere. Please help me. Kasi hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Should I stay? Or should I go? Muli, ako po si Zoe. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! 9:12 ng umaga. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ito po ang programang wala kang matututunan talaga. Pero meron kang mararamdaman. Lihim ng liha ang mga Pangga hanggang mamayang alas 11 po ng nagmamagandang umaga. Oo, si Zoe na nananahimik, ginulo ng lalaki, pinangakuan, tapos ngayon,
Oo, lumayo muna, dumistansya muna dahil may depression yung lalaki at dapat daw ayusin muna yung kanyang sarili. Diba? Nagigets nyo ba, no, na nananahimik kami nung una, lalong-lalo na yung mga babaeng may mga anak na, no, mga single moms, so single parent, ganyan. Gets nyo ba na nananahimik sila, inaalagaan yung mga anak nila, nabubuhay para sa anak nila. Tapos, here you are, yung mga lalaki, no, itatry na pumasok sa mundo ng mga babaeng ito na nananahimik, tinaalagaan lamang yung kanilang anak. Pangangakuan ninyo ng mga bagay-bagay, paaasahin ninyo, ipaparamdam nyo na, huy, nandito ako, mamahalin kita. Huy, hindi ako tulad ng ibang lalaki. Huy, hindi ko gagawin sa'yo yung mga ginawa sa'yo ng asawa mo. Tapos, pak! Bigla na lang isang araw, sasabihin mo na, kailangan ko munang ayusin yung sarili ko. Talaga ba, Bi? Talaga bang biglang kailangan mong ayusin yung sarili mo? Nakakaloka ka. Sana inayos mo muna yung sarili mo, no? Bago ka pumunta sa mundo nitong babaeng ito, ng babaeng tulad ni Zoe. Oo, hindi yung talagang susunggab ka sa isang relasyon nang hindi pa pala okay yung nararamdaman mo, na ikaw mismo hindi ka pa pala ayos. Tapos ngayon tuloy, nakadamage ka ng puso ng isang single mom. Na ang dapat iniisip ngayon ay yung welfare lang ng kanyang anak. Pero ngayon, bukod sa welfare ng anak niya, iniisip niya rin yung wasak-wasak niyang puso because of you. You get my point? Nakakaloka. Kaya po, no, iba talaga ang responsibility kapag ikaw ay, alam mo yon, naging involved sa isang babae o sa isang lalaki na single parents, you know. Kaya dapat mas mas pangangalagaan ninyo, mas careful kayo sa pagmamahal o pakikipagrelasyon, lalo na sa mga single moms. Because iba yung responsibilidad, lagi mong iisipin yung kanyang emotional health. Kasi na-damage na siya once, 'di ba? At alam mo, 'di ba, hindi siya pinanagutan nung nakabuntis sa kanya, or hindi mo alam yung mga previous relationships niya kung ilang beses siyang pinaasa, pinangakuan, 'di ba? Sinabihan na bibigay ko sa iyo ang langit at lupa, impyerno, ganyan, 'di ba? Ang daming pinangako sa kanya pero hindi natupad, B. Tas ikaw ganun ka rin. Ang pinakamasakit diyan, 'di ba? May plans na kayo for the future. Tapos biglang may ganyang episode, 'di ba? Masakit na nga yung sa kwento dito, 'di ba? Masakit na yung kwento na bigla na lang siyang nagkakaroon ng moments na sisigawan niya itong si Zoe because meron ngang depression. Tapos nanliliit si Zoe sa tingin, alam mo yun, tingin niya sa kanyang sarili, nanliliit siya because nasigawan siya sa harap ng maraming tao, 'di ba? Talaga bang hindi yun nakokontrol? Oo. Magkonsulta nga tayo sa mga eksperto dyan. I'm so sorry na, ha? Oo. Kasi ako, naniniwala ako na pwede mo namang kontrolin yan kung gugustuhin mo. 'Di ba? Bigla mo na lang sisigawan yung... Kasi it implies lang na you don't have respect for this woman. Sinasabi mo na mahal mo siya, pero ang totoo hindi mo siya nirerespeto. Lalo na kung kaya mo siyang ipahiya sa harap ng maraming tao. More so, sa harap ng mga kapatid mo. 'Di ba? Anong gusto mong palabasin, B? Kasi naniniwala ako na ang taong nagmamahal, taong kayang rumespeto doon sa taong sinasabihan niya na mahal niya ito. 'Di ba? Di yung basta sasabihan mo lang ng mahal kita, ganyan, I love you so much, mahal kita araw-araw, pipiliin ka araw-araw. Tapos kapag biglang nagkaroon ka ng biglang hindi mo na manage yung anger mo, sisigawan mo siya sa harap ng maraming tao. Nasaan ang pagmamahal dun, B? 'Di ba? Okay Nakakajirit yung mga ganyang moments. Good morning po sa inyong lahat. Ang tanong sa atin ni Zoe, kung biglang nag-distance or naging distant yung lalaki sa kanya after, at ang sinabi sa kanya, bibigyan siya nung lalaki, yung lalaki ang magbibigay sa kanya ng 4 years, dapat bang magstay si Zoe? Or dapat bang umalis na lang siya and be with somebody else and enjoy her life? Wow! Yun ang ultimate na tanong sa ating lahat, sumagot. Facebook.com/energyfm1067. We are live on Facebook. Hello sa inyong lahat dyan. Hello naman, good morning kay Maria Joanna. Nasaan na yan? Maria Joanna Julian or Julian. Hello, good morning DJ Lindsay. Good morning. Sabi naman ni Ryan sumulat, mga diskarte, malupit po yan, ma'am. Sabi naman ni Estelo Catherine, move on girl, huwag ka na magstay dyan. Sabi naman po ni Eliza Anchores, kung mahal ka talaga, may respeto dapat siya sa'yo.
Sabi naman po dito ni Kauyan yan, solo parent din ako, 2 kids. Di ko din expected na may tatanggap sa akin at sa mga anak ko. Until now, kami pa rin. Sila pa rin ang nag-aalaga sa mga anak ko. Dito na ako now sa Hong Kong. And thankful pa rin po ako sa kanya. Kaya ikaw, ate girl, wait for the right person. Natatanggapin ka at never kang bibitawan. Deserve mong maging masaya sa buhay. Oh. Sabi naman dito ni Eliza ulit, shoutout from Japan, DJ Lindsay. Hello! Ang tanging advice ko lang po, lumang style na yon ng mga hahanapin ng sarili. Bakit? Nawawala ka ba? Oo. For me, dapat i-let go mo na yan, ate. Kasi kung talagang may future plan na kayong dalawa, tapos biglang may ganyan, biglang may iba po ang feelings mo. Kaya for me, ate, anak mo na lang ang unahin mo dahil yan ang true love mo sa truth. I mean, there's nothing wrong falling in love and being in a relationship with a man kahit na meron ka ng anak. Pero 'di ba, syempre you have to weigh kung ano, 'di ba, kung sino yung mas importante. Syempre kasi na in love tong si Zoe kaya ganyan siya, kaya napapatanong siya. Kaya tulad ng lagi kong binabanggit, naging siya, unstable, naging outbalance siya sa kanyang sarili because na in love ang bakla. Oo. Sabi pa dito, Feli, to you Zoe, pakawalan mo na siya. Sabi naman ni Rosie, bakit kailangan mag-wait ka pa ng 4 years? It's a no. No for me. Attitude lang yung guy. Oo. Sabi naman ni TPC, sige pagbigyan mo na siya sa gusto niya. Lumayo ka sa sarili mo at anak mo na lang munang isipin mo. Huwag kang maghintay, hayaan mo na yung panahon ng magdesisyon. Malay mo sa 4 years na yan, doon may makilala ka na mas deserving para sa'yo. Alam mo, that is so true. Sabi naman ni Maria Joanna, hi sender, mag-move on ka na. Huwag ka na mag-stay kung wala na naman talagang kayo. Respect and love yourself first. That is so true. Respect and love yourself first. Sabi ni Estelo, Catherine, shout out from Barangay Salawag, Dasma, Cavite. Always nakikinig. Thank you so much, DJ Lindsay. Maraming salamat po. Lorene Villarin, relate po ako dyan, DJ Lindsay. Good morning to you. Ganyan naman po ang karamihan ng mga lalaki. Sa umpisa ka lang talagang bait-baitan at magaling. Pag matagal na kayo, lumalabas na po ang totoong kulay. Ang lalim ng hugo. Oo, teka lang, parang may iba siyang problema, mga bakla. Sabi naman ni MSNI, Bin Ron, let him go. Enjoy your life with your child. Pray for the right person na mamahalin ka at ang anak mo. You deserve someone better. Aww. Wow! Ay nako, sabi naman po ng ibang mga panggapo natin, nako style lang yan. Siguro talagang meron siyang depression, di ba? Kung meron po talaga siyang depression, let him fix himself first. Totoo naman yung sinabi niya na baka ma-drain ka lang. Baka dumating ka sa point na magsawa ka, di ba? Not unless mag-consult kayo sa professional about his case. Dapat nga talagang i-distance mo na lang ang sarili mo kasi baka kailangan niya ng kausap, yung talagang makakaintindi sa kanya at isang professional. Baka magulo lang talaga ang utak niya since breadwinner din siya. Kapag dumadaan kasi sa depression, maraming pumapasok sa isip niya. Iba po, DJ Lindsay, ang depression ng lalaki sa babae. Hindi na handle most likely. Alam mo, ito I'm sorry, medyo nerdy lang itong sasabihin ko, pero according to WHO, yung World Health Organization, mas maraming mga lalaki ang nade-depress at mas maraming mga lalaki po yung nagkakaroon ng mga sitwasyon kung saan hindi nila na-handle yung kanyang depression o yung mga depression nila. Hindi nila hindi nila naayos ng mabuti, 'di ba? Pero mas marami din po ang cases kung saan kapag nade-depress ang tao, mas mataas po ang suicide na cases ng mga babae kaysa sa mga lalaki kapag depressed. Oo, no? So, alagaan ang state of mind, alagaan po ang inyong mental health, no? Yun lang naman ang para sa akin. Thank you so much, Charles. At, sabi pa dito, siya lang ba talaga nakamit ng standards mo? Masyado ka lang talaga sigurong attached sa kanya. Kaya nasasabi mo yan. Ginawa mo kasi siyang mundo mo. Tao lang yon. Kaya naiisip mo tuloy na nandyan pa yung pag-asa na baka mag-workout pa kayo after 4 years. Ante, ang tagal-tagal po niyan. Ikaw na rin mismo nagsabi, baka sa tagal nun may makilala na siya at maiwan ka sa ere. Diba? Hindi ka magmumura.
Live your life while he is living his own life too. Love yourself and your child the most. Aww. Uy, hindi tayo magmumura dito, hindi natin gagayahin si Juan Carlos. Oo. And ako naman, ang final say ko dito, of all the experiences that I've heard and I've witnessed in the past with my friends and people close to me, baka kasi, sorry na Zoe ha, baka kasi natauhan na yung lalaki na hindi pala ikaw yung babae na para sa kanya. No, baka at first nararamdaman niya na siya talaga yung yung gusto kong pakasalan, siya talaga yung gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. May mga lalaki kasi na parang ang taas ng tingin sa sarili nila, gwapong-gwapo sa sarili nila. Kapag ang nabingwit na babae alam mo yon, may anak or single parent. Ewan ko rin kung ba't ganon. Hindi ko rin naiintindihan. Pero siguro paniniwala yan ng ibang lalaki na kapag single mom ang naging girlfriend, parang gwapong-gwapo sila sa sarili nila. No? Hindi ko alam kung bakit ganon, kung ano explanation doon. Pero may mga ganyan talaga. At siguro bigla na lang siyang nagising sa katotohanan na hindi pala single mom ang para sa akin. Kasi diba tulad ng sinasabi ng iba, kapag single mom, of course, it comes with a package She comes with a package. Diba? May anak. So, anak means another responsibility, extra pakakainin, extra gastos, extra attention, lahat-lahat na. Kumbaga 1+1 siya. Na-realize nitong lalaki, real talk lang ha, na-realize ng lalaki na, teka lang, medyo mabigat palang responsibilidad ito para sa akin, Meron na akong binubuhay na pamilya, nakaasa sa akin yung pamilya ko, yung nanay at tatay ko. Tapos tinitingnan ko pa yung welfare ng mga kapatid ko. Tapos meron nga akong girlfriend na gusto kong makasama sa buhay. Pero meron pang extra, 'di ba? May extra on the side, may extra charge. Oo. 'Di ba? Minsan na-excite lang talaga yung mga lalaki dun sa idea na kaya ko tong panindigan. Oo, lalaki ako 'di ba? Kaya kong buhatin tong mag-ina na to, ganyan. Pero ang katotohanan ng buhay sa una lang, 'di ba? Hindi pala nila kayang panindigan. Wow! Yun yung paniniwala ko, no? Na-excite lang siya, natuwa lang siya. Siguro, hindi natin alam kung first time niya bang makipag-date sa isang solo mom or single parent or single mom, ganyan. So, kung ako yan, it's a no then for me. Huwag mo nang hintayin yan. Kasi baka para kang naghihintay sa hangin. May nararamdaman ka lang, pero wala kang nakikita, 'di ba? Walang walang security, 'di ba? Kung after 4 years ba, meron ka talaga. Tsaka bakit ikaw yung maghihintay? Ikaw yung babae. May choice ka kung kanino mo gustong sumama, kanino mo gustong pumunta, kung kanino mo gusto makipag-date and all that. Pero hindi dapat ikaw yung maghintay. 'Di ba? Yun yung paniniwala ko sa buhay. Kung saan ka masaya, if this relationship is already draining you, 'di ba? Is consuming a lot of your energy, attention, at kung mas nalulungkot ka na, mas na-exhaust ka na, 'di ba? Let him go. Wow! 'Di ba? You deserve to be happy. Kasi lalo na ngayon may anak ka, 'di ba? Kapag malungkot ka, ano na lang ipapakita mo sa anak mo? Oo. So magpe-pretend ka na hindi na malungkot ka, 'di ba? Ay, magpe-pretend ka na masaya ka, pero deep inside malungkot ka. Mas maganda yung genuine yung saya mo, 'di ba? Kasi alam mo yung energy ng taong masaya, nakakahawa yan At yun yung dapat para sa mga anak, 'di ba? Lalong-lalo na sa anak mo kasi wala naman siyang alam sa pinagdadaanan mo, te. Ako sa'yo, cut ties with this man and be happy. Kung meron mang dumating sa buhay mo na talagang pasasayahin ka, sana siya na yung tipo ng lalaki na pananagutan ka rin at yung anak mo. Hindi lang yung magaling sa una-una. Yon. Diba? And to achieve this, naniniwala ako na you have to be careful on choosing yung lalaki na papapasukin mo sa mundo ninyong mag-ina. Diba? You have to pray for that guy. Pray for the right man to come to you and to find you. Diba? Ipagdasal mo yan ng malalang malala. As in, ipagdasal mo yan ng malalang malala. Kasi hindi naman madamot ang Diyos. No? Ang Diyos hindi rin natutulog yan. Sabi ng nanay ko nga, hindi natutulog ang Panginoon.
Pakikinggan at pakikinggan niya ang mga dasal mo, lalong-lalo na kung galing yan sa iyong puso. Alam mo, sobrang effective. Di ko sinasabing gawin nyo to at pilitin yung umiyak ha. Pero kapag nararamdaman mo na talagang sobrang bigat na at sobrang nalulungkot ka na, sobrang naiiyak ka na because of a certain matter, because of a certain problem, imbes na kaawaan mo yung sarili mo at umiyak ka lang ng malala, lumuhod ka at magdasal ka kay Lord. Wow! Yun yung gawin mo kasi yun talaga yung ginagawa mo, ginagawa ko, and after that nagiging sobrang gaan ng pakiramdam. Tapos magugulat na lang ako kinabukasan, after a day or two, biglang nandun na yung sagot na hinihingi ko. Hindi ako nagbibiro at hindi rin ako nagiging OA ha. Hindi ako para magpaka-OA sa inyong lahat. After a day or two, nakukuha ko agad yung sagot na hinahanap ko. Yung sagot o yung dasal na, alam mo yun, na binanggit ko nung mga panahon na sobrang umiiyak ako, tumawag ako kay Lord. Yun, nakukuha ko siya after 1 or 2 days. Wow! Kaya kung ako sa inyo, ganun yung gawin ninyo. Because again, nandyan lang siya, laging nakikinig at laging nakabantay sa atin. No? Yun lamang mga pangga. Ipagdasal mo yan, Zoe. Sabi dito, Winifredo, good morning DJ Lindsay watching from Cebu. Hello. Sabi naman ni Edwin Bunagan, ramdam ko hindi ka mahal ng boyfriend mo. Mag-move on ka na. Shout out DJ Lindsay, ganda dito sa South Korea. Saranghae. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. And there you go. 9:29 on the clock. Giving you something from Juris. This one is called Someday. Someday, you will find that one perfect guy na hindi ka pahihirapan at hindi gagawing confusing ang lahat ng bagay sa isip mo. Yung tipong makaka-relax ka lang kasi mahal ka niya. Someday you're gonna realize